Cotabato City, radyo natin, balita di magkaka. DXTC 95.9 na radyo natin FM Cotabato City sa proud member of the KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan alas 7 ng umaga. Magandang umaga Central Mindanao. Welcome aboard sa radyo natin balita. Ngayon ay araw na Friday, ika-24 sa buwan ng Hulyo 2026 at ika-10 sa buwan ng Shafar 1448 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jowaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamintal Kusin, at sa aming mga media technician, Sir Arturo Dumaran at Sir Pelahio Dudong Humawan. At ako po ang inyong makakasama, radyo natin, Caroline Abbas. Isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Alrais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin Ali at also hatid sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. Hatid din sa Ministry of Labor and Employment or Molly Barm sa pamahala ni Minister Dato Muslim NG Sema. At also hatid sa inyo ni Dato Udinsin Suat Municipal Councilor Chodoro Ted Moinget. 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Friday. Base sa inilabasan ng Pag-asa, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon or habagat sa malaking bahagi ng Mindanao ayon sa inilabasan na Flood Advisory number 1 ng Pag-asa. Inaasahang tataas ang level ng tubig sa loob ng Mindanao River Basin sa panahon ng bisa ng advisory dahil sa inaasahang mahina hanggang katamtamang pag-ulan at mga pagkulog at pagkidlat. Kabilang sa mga ilog na maaaring maapektuhan ang Mindanao River o Rio Grande de Mindanao, Pulangi River, Kabakan River, Ala River, Buluan River, Libungan River at ang Ligawasan March River System. Kaya pinapayuhan ng mga residente nga nakatira sa mababang lugar, tabing ilog at paanan ng bundok na maging mapagmatsyag sa posibleng flash flood, pagbaha at pagguho ng lupa. Posible rin ang urban flooding sa ilang lugar sa naipong tubig at mga baradong daluyan ng tubig.
Patuloy namang hinihikayat ng Pag-asa ang publiko na bantayan ang mga susunod na weather advisory at flood updates at sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga disaster response authorities para sa kaligtasan ng lahat. At yan ang ating ulat panahon ngayong araw ng Friday. Ika-24 sa buwan ng Hulyo 2026. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST Bar Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister ang Honorable Abduraouf Imakakua. Katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa muro. Walong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Glang Eye Care Clinic located at Sinsuat Avenue, Cotabato City at din sa inyo ng Bago Line Clinic na matatagpuan sa May Kimpo, Bago Dos, Cotabato City. At para sa ating mga balita, nagpahayag ng pasasalamat si Member of Parliament Attorney Nagib G. Senarimbo sa naging katiyakan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy ang kauna-unahang BARM parliamentary election sa naging panayam matapos ang National Government Bangsamoro Government Convergence Program or Convergence Program na ginanap sa headquarter ng 6th Infantry Division sa Barangay Awang, Dato Udin Sinsu at Maguindanao del Norte. Sinabi ni Attorney Senarimbo na mahalagang maidaos na ang halalan dahil ilang ulit na itong naipagpaliban. Ayon kay Attorney Senarimbo, panahon na upang maging regular ang demokratikong proseso sa Bangsamoro at malaking hakbang ang malinaw na pahayag ng Pangulo na nakahanda na ang lahat para sa pagsasagawa ng halalan. Aniya nagbibigay ito ng kumpiyansa sa mamayan ng Bangsamoro na matutuloy ang eleksyon at magpapatuloy ang pagpapatatag ng demokratikong pamahala sa rehiyon. 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba parating mga balita, dalawang high-powered firearms ang nasamsam ng tropa ng 38th Infantry Battalion sa isinagawang militar operasyon laban sa pinagsanib na membro ng Daula Islamia Hassan Group or BIFF at Paninikilan Group sa Barangay Inalada na Sharif Saiduna Mustafa, Maguindanao del Sur kahapon. Ayon sa 6th Infantry Division nagkaroon ng sagupaan habang nagsasagawa ng decisive military operation ang mga sundalo dahilan upang umatras ang armadong grupo. Sa isinagawang forced operation na-recover ng mga tropa ang isang M16 rifle at isang M1 Grand Rifle na iniwan ng mga tumakas na suspect. Sinabi ni 601st Infantry Brigade Commander Brigadier General Edgar L. Cato na malaking dakog ito sa kakayahan ng mga teroristang grupo at bahagi ng patuloy ng kampanya upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Sa isang banda, pinuri naman ni 6th Infantry Division Commander Major General Jose Vladimir Cagara ang ipinakitang katapangan ng mga sundalo at tiniyak
na magpapatuloy ang operasyon laban sa mga armadong grupo upang mapanatili ang seguridad ng mga komunidad lalo na sa nalalapit na halalan sa BERMM. Labing 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. At ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na sa pamamahala ni Manager Abidin E. Ali. At hatid din sa inyo ng Glang Eye Care Clinic located at Sinsuat Avenue, Cotabato City. At para sa iba pa nating mga balita na ipag-turnover na ang dalawang bagong cover court sa Barangay Rosary Heights 8 and the Village at Barangay Rosary Heights 1 PCL sa Cotabato City na may kabuuang halaga na 9.8 million. Nagkakahalaga ng 4.6 milyon pesos ang cover court sa Rosary Heights 8 habang 5.2 milyon naman ang inilaan para sa proyekto sa Rosary Heights 1. Ipinatupad ang mga proyekto ng Ministry of Public Works or MPW sa mga koordinasyon or sa koordinasyon ng tanggapan ni Bangsamoro Transition Authority or BTA, Deputy Speaker Engineer Entan Adil Ampatuan at pinunduhan sa ilalim ng 2024 General Appropriation Act of the Bangsamoro or GAAB. Inaasahang magsisilbing venue ang mga bagong pasilidad para sa mga aktibidad pampalakasan o aktibidad pampalakasan, programa ng komunidad at iba pang pagtitipon ng mga residente. Ang mga proyekto ay bahagi ng inisyatiba ni Deputy Speaker Engineer Baintan Adil Ampatuan dahil sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad sa Cotabato City. Labing 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, sinususpende ng lokal na pamahalaan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ang lahat ng face-to-face classes sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas. Ngayong araw ng Friday, ika-24 sa buwan ng Hulyo taong kasalukuyan, ito ay bunsod ng patuloy na epekto ng southwest monsoon or habagat na pinalalakas ng tropical cyclone Quiapo. Ayon sa abiso, inaasahan ang katamtaman hanggang malakas o malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog at sapa sa iba't ibang bahagi ng bayan. Layunin ng suspensyon na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng mga paaralan. Pinapayuhan din ng publiko na manatiling alerto, iwasan ang pagtawid sa mga bahaing lugar at patuloy na sundin ang mga abiso at paalaala ng lokal na pamahalaan at iba pang kinaukulang ahensya habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Labing 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
At para sa iba pa nating mga balita, patuloy ang paghahatid ng libreng serbisyo ng mga ng tanggapan ni Deputy Speaker MP Romeo Quezem sa pamagitan ng sinagawang barangay Constituency Building Program sa RH7 Cotabato City kahapon. Isinagawa ang programa sa suporta ng pamahalaang Bangsamoro sa pamumuno ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mailapit sa mga mamamayan ang mga pangunahing serbisyo at programang pangkabuhayan. Layunin ng inisyatiba na palakasin ang kapakanan ng komunidad at mapalawak ang akses ng publiko sa mga serbisyong handog ng pamahalaan. 17 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, toner powder, toner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC. OG! Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, and
NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying In Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying In Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying In Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying In Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal Project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bay, siya pan. Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiugo na makele kupon sa mga laga ang mga manusan. Ano natabuan, Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito, Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na nagutsera sa Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami. Mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata. Undo kompleto yung mga gamit nin. Naangay kano sa Glang Eye Care Clinic. Maton sa Balaka na nagutsera sa Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila glangacc@yahoo.com. Angay ka doon sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Tama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mahigit 700 halal na opisyal mula sa 5 munisipyo sa ikalawang distrito ng Maguindanao del Sur ang nanumpa bilang mga bagong membro ng Bangsamoro Federalista Party
sa isinagawang orientasyon and oath-taking ceremony kahapon. Kabilang sa mga bagong membro ang mga mayor, vice mayor, konsihala po ng barangay at mga kagawad mula sa Datu Piang, Datu Saudi Ampatuan, Sharif Saiduna Mustafa, Datu Unsay at Datu Salibo. Ayon kay BFP President at Member of Parliament Dr. Tumandati Antok, patunay ang pagdami ng mga kasapi na sa lumalawak na suporta ng mga lokal na opisyal sa partido. Nanawagan si Antok sa mga membro at taga-suporta ng BFP na pairali na ang kahinahunan, pagkakaisa at pakikipagtulungan para sa kapayapaan at kaunlaran ng Bangsamoro. Umaasa ang pamunuan ng Bangsamoro Federalist Party na ang patuloy na paglaki ng kanilang hanay ay higit na magpapalakas sa kooperasyon ng mga lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba parating mga balita sa ating balitang nasyonal, pinayagan ng Quezon City ang tatlong grupo na magsagawa ng rally sa Commonwealth Avenue sa araw ng Lunes, ika-27 sa buwan ng Hulyo taong kasalukuyan, kasabay ng ikalimang State of the Nation Address o SUNA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Philippine National Police PNP, ang mga pinayagang grupo ay ang Bagong Alyansang Makabayan, Sanlakas at Bitter Brighter. May iba pang grupo na naghihintay pa ng pag-aproba ng kanilang aplikasyon para sa protesta. Magdi-deploy ang PNP ng mahigit 20,000 na pulis upang tiyakin ang seguridad, kaayusan at maayos na daloy ng trapiko sa araw ng SUNA. Patuloy rin ang koordinasyon ng PNP sa MMDE at iba pang ahensya para sa traffic management. Sa isang banda, nakikipag-ugnayan din ang PNP sa mga leader ng Iglesia ni Cristo or INC kaugnay ng kanilang inaasang pagdiriwang ng ika-112 anibersaryo na gaganapin din sa araw ng Lunes. 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Nangako si Senate President Win Gatchalian na unahin ng Senado ang panukalang batas na magbabawal sa paggamit ng social media ng mga minor de edad sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. Ayon kay Gatchalian, dumarami na ang mga bansa na nagpapatupad ng ganitong polisiya upang maprotektahan ang mga bata laban sa panganib sa internet. Sa France, ipinasa ang batas na magbabawal sa mga batang wala pang 15 taong gulang na magkaroon ng social media account simula September 1, 2026. Bibigyan ang mga platform ng 4 na buwan upang isara ang mga account ng mga minor de edad at magpatupad ng age verification. Sa Australia, pinagbabawal na rin mula December 10, 2025 ang social media account para sa mga wala pang 16 na taong gulang, habang sinimula na rin ng Malaysia ang pagpigil sa mga batang wala pang 16 na taong gulang na magbukas ng social media account. Ayon pa kay Gatchalian, pinapakita ng mga hakbang na ito ang lumalaking pagkilala sa panganib ng social media sa kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng mga kabataan. Isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa ating panghuling balita.
Nagbabala ang Office of Civil Defense or CD na mahigit 6,900 barangay sa buong bansa ang nanganganib sa pagbaha at rin includes landslides sa susunod na 3 araw dahil sa Tropical Depression Quiapo. Sa Pag-asa, huling namataan ang Quiapo sa 875 kilometro silangan ng Northern Luzon at inaasang lalakas pa bilang tropical storm. Batay sa tala ng Mines and Geosciences Bureau or MGB, pinakamaraming nanganganib na barangay ang nasa National Capital Region na may 1,359, kasunod ang Region 1 na 1,142 at Region 7 na 861. Kasama rin sa mga apektadong lugar ang Region 10 na may 857 na barangay, Region 12 na may 622 barangay, Region 2 na may 579, Cordillera na may Cordillera Administrative Region na may 574, Region 11 na may 269, Region 6 223 at BARM 181, Region 4A o Region 4B na may 145 at Negros Island Region na may 88, Region 9 na may 70 at Region 4A na may 19 at Region 13 na may 8. Pinayuhan ng OCD ang publiko lalo na ang mga nasa mga hazard prone at mababang lugar na manatiling alerto at magsagawa ng mga kinakailangang pag-iingat. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. At ngayon ay araw ng Friday, ika-24 sa buwan ng Hulyo 2026. At ika-10 sa buwan ng Shafar 1448 sa Islamic Hijra Calendar. At dito po sa Cotabato City ay wala hong klase sa lahat ng antas. Ayon po sa Facebook post ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw. Tatlumput apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali. At hatid din sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City at ng Amaya Beach Resort na matatagpuan sa May Kusyong, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. At hatid din sa inyo ni Municipal Councilor Teodoro Ched Moinget ng Dato Udin, Sinsuat. At hatid din sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM sa pamahala ni Minister Dato Muslim NG Sema or Bapa Mosa at sa kanilang General Director Dato Surababutas Jr. At hatid din sa inyo ni MP Attorney Omar Yasser Sema. At also hatid sa inyo ng Glang Eye Care Clinic located at Sinsuat Avenue, Cotabato City at ang Bagwa Lying Clinic na matatagpuan sa May Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. At hatid din sa inyo ng Search at Service Center located at Don Roman Velo Street, Cotabato City. At ng KCC Mall of Cotabato. 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Norisa Mamital Kusin, at sa aming mga media teknisyana, Sir Arthur Dumaran at Sir Pelahio Dudong Humawan, ako po ang inyong kasama radyo natin Caroline Abbas. Hanggang sa muli sa ganito ring oras at timpila, 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Magandang umaga, Central Mindanao, manatiling nakatutok sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig